Sa tanan SDA Faith Defender ug sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha, nag-private message sa kuha, nangutana kung tinuod ba nga mo balhin ko sa Catholic Church, usahaw na nakong tubag. Yes, tinuod ang mga higala, tinuod ang mga igsuon nga mo balhin ko sa Catholic Church. Mauna ang tubag na ko sa inyo nga daghan kay mga pangutana. Naalala niyo ba siya? Siya yung SDA vlogger, napaka-anti-katoliko na pumasok kasama si Strongman Alado sa simbahan na mariing kinukundina ng Knights of Columbus. Daming mga nagmi-message at nagpadala sa akin ng videong ito at ang picture din niya na pumasok sa simbahang Katoliko para magsimba. Ito, 2 araw nakalipas. Ito ang kaniyang Facebook page, Sukdanan sa Kamatuoran. Happy Sunday sa tanan. God is good all the time. First time sa history na may life nakasimba sa Catholic Church sa San Lorenzo Ruiz Parish, Bayugan City. Ito ang simbahan na pinasok nila noon kasama si Alado, no? Strongman Alado. So, first time daw niyang nagsimba. Pagkatapos nito, daming nagmi-message sa kanya, totoo bang lilipat siya sa simbahang Katoliko? At yon, nagpalabas siya ng kaniyang pahayag na sa tanan SDA Faith Defender ug sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha, nag-private message sa kuha, nangutana kung so sa lahat may caption tayo dyan sa mga di nakaunawa na mga SDA Faith Defender. Meron silang SDA Faith Defender na tumatawag sa kanya, nagmi-message sa kanya, gawin niyang isa umano ang kanyang sagot. ba nga mo balhin Kung totoo bang lilipat siya ko sa Catholic Church, sa simbahang Katoliko, usahaw na nakong tubag. Yes, yes daw, totoo, na lilipat siya sa simbahang Katoliko. Kayo, totoo kaya ito? Maniwala kaya kayo na sincero siya na lilipat sa simbahang Katoliko? Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talimo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. No? So, ulitin ko, daming mga nagmi-message, nagpapadala nitong picture na ito maliban sa video na ipinadala niya sa mga kapatid natin kung ano daw ang masasabi ko dito. Pumasok siya sa simbahang Katoliko. Ito at nag-post siya sa kaniyang Facebook page, Happy Sunday sa tanan. God is good all the time. First time sa history in my life nakasimba sa Catholic Church, San Lorenzo Ruiz Parish, Bayugan City. At naglabas siya ng pahayag na yayakap talaga umano siya sa simbahang Katoliko. So may mga nagpadala sa akin at nag-message, anong masasabi mo, bro, totoo kaya yan? Well, sabi niya totoo daw, pero ito ang masasabi ko rin, mga kapatid, no? Ito masasabi ko sa mga ganito na mga pangyayari, huwag agad-agad basta maniniwala. Bakit?
kasi basta-basta na magdesisyon ka lang galing sa ibang sikta na lilipat na ako. Kailangan talaga na merong formation para maunawaan lubos ang pananampalataya na kahit ang mga bayani sa ating pananampalataya noon, mga santo ay nagpakamatay talaga sa ating pananampalataya. Naalala ko kasi, sa totoo lang, kahit naglabas siya ng kanyang opisyal na pahayag, sa totoo lang, di ako agad-agad maniniwala nito. Bakit? Noong kadibate ko si Alfie Haba na Seventh-day Adventist na noon ay dating Katoliko si Alfie Haba, kadibate ko siya sa public mall na debate. No? Ang paksa namin noon ay Immaculate Conception. At pagkatapos ng debate, meron pang meron pang isa na dapat kami magdebate na paksa. Pero lumapit si Alfie Hava sa akin, sabi niya, di na natin ituloy ang debate, Bro Wendell. Bakit? Sagot ko, sabi niya, iwanan ko na ang SDA, babalik ako sa simbahan Katoliko. Tulungan mo sana ako, Bro Wendell, na makakompisal sa pare. Ang unang pumasok sa aking isip, kakadibati lang namin. Pagkatapos sabi niya, di na daw umano siya sa ikalawang topic dahil yayakap siya sa simbahan Katoliko at magpatulong daw siya para mangungumpisal. Pero sa totoo lang nagdududa ako. Totoo kaya ito? Converted kaya ito siya? Sa grasya ng Diyos? Pero tinutulungan na. Sige. Dahil gusto kang kumpisal, sama tayo sa katedral. Sinamahan ko siya sa katedral. At pagsama ko sa kanya sa katedral, doon, nagkausap sila ni Father Sandy Cometa. At doon, nangungumpisal talaga siya ni Father Sandy Cometa. No? At yung isang Bible niya dito, naalala ni Bro Alpi, itong Bible nyo, King James Version, na binigay niya sa akin. No? Kay Bro Alfie, may pangalan pa ni Bro Alfie Haba yan. At sabi niya na tulungan mo ako, Bro Wendell, makahanap ako ng trabaho. So, dinala ko siya kay engineer, yung amigo, kaibigan namin, engineer Apat, no? Para matulungan. Pero, aaminin ko na kahit sinamahan ko siya mangungumpisal, may pagdududa pa ako kung totoo ba talaga na siya lilipat sa simbahan Katoliko o nakita niya ang katotohanan sa simbahan Katoliko o kaya di kaya magiging isang Trojan horse ito. Aminin ko yan. So anong nangyari sa takbo ng panahon? Biglang bumalik sa Seventh-day Adventist, di ba? Si Alfie Haba, bumalik. Nagulat sila. Katoliko na, nakipagdebate. Pagkatapos, biglang bumalik sa Seventh-day Adventist. Ganon din ng nabalita na si isang Seventh-day Adventist, ang yumakap sa simbahan Katoliko. Naalala niyo ba yun? Yung ka-schedule natin sa debate. Duda rin ako, totoo kaya na kumbinsido siya na babalik sa simbahan Katoliko o yayakap? Kung maalala ninyo, nakipagdebate na, no? Nakipagdebate na siya sa mga ibang pananampalataya. No? Marap ng debate. Ano nangyari?
Abay, bigla lang. Ha? Bigla lang. Si Dinmar tinutukoy ko, bigla lang bumalik sa Seventh-day Adventist. Ya? Kaya nga, nasabi ko, yon tama ako sa pagdududa ko, na ang una nilang pagyakap sa simbahang Katoliko, si Bro Alpi noon, si Dinmar Santiago, duda talaga ako, baka di kaya magiging Trojan horse ito sila. O, biglang bumalik sa Seventh-day Adventist. So, eto, alam naman natin napaka-anti-Katoliko noon talaga, no? At pumasok sila, nagiging viral yung video nila. Pumasok sa simbahang Katoliko. Sa tanong ko diyan, naniniwala ba kayo na totoo yung sinabi niya, magkatoliko siya, nangunguna ang no 67, pero nasa puso talaga niya kung totoo ba, no? Mamaya sasagutin ko yan, si Hunter mamaya. Sandali muna. Ito kasi mga kapatid, ang kaniyang pahayag, Cebuano ito, acknowledge muna natin itong mga pumasok pala, nakalimutan ko. Diretso-diretso ng pagtalakay natin. Pumasok sa comment section ngayon. No? Nangunguna ang no sa tanong ko, naniniwala kaya kayo na ang ating kapatid na pumasok sa simbahang Katoliko, lilipat daw sa simbahang Katoliko? Nangunguna ang no, 69%. Di sila naniniwala. Challenge din ito sa nagpahayag kung totoo ba talaga. Imposible naman, di ba? Napaka-anti-Katoliko mo. Pagkatapos, bigla kang nagpahayag na lilipat na ako sa simbahang Katoliko. Napaka-imposible yan. Sagutin muna natin ito si Hunter at Traveler. Ano po ba yung temporal punishment, Bro Windel? No. Ang temporal punishment, halimbawa, para maunawaan ninyo, no. Nagmamaniho ka ng sasakyan at nabundol mo ang sasakyan ng iyong kaibigan. So dahil kaibigan at matalik mong kaibigan, di mo ba pinatawad ka niya, kaibigan kayo. So pinatawad ka niya. Pero ang damage sa sasakyan dapat mong pagbayaran. May damage talaga na dapat pagbabayaran. Ganon din. Ang mga kasalanan na naikumpisal natin sa pari. Kahit pinatawad na ito, lalo na ang mortal na kasalanan, kahit pinatawad na ito sa kumpisal, meron pang tinatawag na temporal punishment na dapat pagbayaran natin habang buhay pa tayo. Halimbawa, mangungumpisal ka sa pari, Father, nagkasala ako. May promise ako na magbayad sa utang ko, ngunit hindi ako nakabayad at nakasunod sa promise. Pinatawad tayo sa pare. Nang pinatawad tayo sa pare, hindi ibig sabihin na pati utang ay wala na. Dapat pa pagbayaran yan. Ganon din. Naalala niyo yung si Propeta David ay nagkasala, mabigat yung kasalanan niya. So anong nangyari na nagkasala si Propeta David? Di mo ba ang nagbigay absolusyon sa kaniya walang iba kundi si Propeta Nathan?
Ano ang sabi ni Propeta Nathan kay Propeta David? Sabi ni Propeta Nathan, pinatawad yung kasalanan na nagawa mo, pero dahil binigyan mo ng pagkakataon na magkasala, ang bata na ipanganak sa iyo ay mamamatay. Nasa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14 yan. So, sabi ni Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. So, may pagpatawad na sa kasalanan na mabigat. Pero, may temporal punishment. Anong temporal punishment? Ang bata na ianak sa kanya ay mamamatay. So, meron talagang temporal punishment. Kung di natin lubos mabayaran habang buhay pa tayo, yon ang pagbabayaran natin sa kabilang buhay. Ang dami ng mga pumasok ngayon, no? Alfredo Asis, si Hunter, si Etosis, ano to? Naghahanap. No, di ko nabasahin. Bibilin Andimiero sa Valenzuela, Lourdes, Lormi, Biyayang Inglesero Max TV. Talagang ang hirap maniniwala, lalo na sa part nitong nakaraang buwan ay nag-public apology dahil sa pagpasok sa isang simbahan, bigla-bigla nagkakatoliko. Aaminin ko talaga, kahit ako duda ako, no? Kahit naglabas na siya ng kaniyang pahayag. Dahil naranasan ko na talaga yan. Nasaksihan natin. Di po ba si Dinmar Santiago, nagkatoliko, pagkatapos biglang bumalik sa Seventh-day Adventist. Si Alfie Hava, pagkatapos ng debate namin, nagkatoliko. Biglang bumalik sa Seventh-day Adventist. Si Cecil Dugmagin, no, di daw man siya naniniwala. Si Bro Albert Viloso Jr., si Delphine Ibanez. Good afternoon, Bro Wendell, watching from Siargao Island. Si Maria Socorro Malmis, good day sa lahat. Kung talagang bukal sa kalooban na lumipat sa Catholic Church, pupunta siya kung saan siya malapit na simbahan, pare ang i-approach niya, huwag sa social media. Dapat, no? Nagpahayag din siya na willing siyang magseminar ng CFD daw. Ros Oranio, ay pagdasal natin, brother, na babalik sila sa Catholic. Si Hasmin Dumolay, maraming paraan ang mga demonyo upang manlinla, kaya hindi ako maniniwala na lilipat sa relihiyon Katoliko. Si Carmel Joseph. So si T.D. Pineda sa Concepcion, Tarlac, sa ating mga kapatid na sumusubaybay dyan. Si kapatid na Arnel Hawod, sabi niya si Attorney Ropel, Attorney Bim Sabanal, tsaka si Bro Jando, active na Catholic, mga former SDA. Yes, active sila na mga Catholic ngayon, former SDA. Pero kahit nga si Jando, aaminin ko kahit si Jando, nang lumapit siya sa akin at sabi ni Jando, Bro Wendell, babalik na ako sa simbahang Katoliko, di talaga ako naniniwala. Pero, ang ginawa ko, mga kapatid, sige, talagang babalik ka sa simbahang Katoliko, sige. Ikaw ang mag-angkor sa radio program. Ngayon, ikaw mag-angkor, ikaw ang sasagot. So, napilitan siyang mag-research. So, yun ang kay Bro Jando. So, hope na totoo talaga at hindi katulad sa
ibang mga Seventh-day Adventist na bigla lang, tulad ni Alfie Haba, na bigla lang yumakap simbahang Katoliko, pagkatapos bumalik naman sa Seventh-day Adventist. Ganon din si Santiago, no? Dinmar Santiago, nagiging debater pa. Si Alpe nagiging debater din sa Catholic. Bigla na lang iniwan ang Catholic at yun, lumipat, bumalik sa Seventh-day Adventist. Si Dinmar din, nagiging debater din. Ang daming na debate niya. Pagkatapos bigla nang iniwan ang Catholic, bumalik naman sa Seventh-day Adventist. Pero ito pahayag niya, Cebuano ito. Sa tanan SDA faith defender. Sandali. Sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha. Sandali. Nag-private message Di sa kuha. natin na Nangutana kung tinuod ba ito nga ang mabalhin ko pahayag sa niya. Catholic Church. Usahaw na nakong tubag. Yes. Tinuod ang mga higala. Tinuod ang mga igsuon nga mobalhin ko sa Catholic Church. So sa mga di nakaunawa, ulitin natin, di mo nakaunawa ng Cebuano, ito ang kanyang pahayag. SDA faith defender. Sa mga ipaabot niya sa mga SDA Faith Defender umano, na sabi niya Sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, sa iba pa mga individual na tumatawag sa kanya, nagtatanong sa kanya, sabi niya sa kuha, nag-private message sa kuha. may mga nag-private message pa sa kanya. Nangutana kung tinuod ba nga mo balhin ko sa Catholic Church. Usahaw na nakong tubag. So may mga nagtatanong kung totoo ba daw na lilipat siya sa simbahang Katoliko. Gawin niyang isa ang kanyang sagot. Tinuod ang mga higala. Yes, totoo talaga umano, mga kaibigan, Tinuod ang mga igsuon nga mobalhin ko sa na lilipat siya sa Catholic Church. simbahang Katoliko. Mauna ang tubag na ko sa inyong daghan kay mga pangutana. Yon ang kanyang sagot sa mga maraming katanungan daw. Dilitan mo maisa-isa og reply tungkol sa kadaghan ninyo. So hindi man umano maisa-isa niya ang pagsagot dahil marami ang mga nagtatanong sa kanya. Karon nagpagawas ko sa nga video Yon, nagpalabas siya ng video tungod sa pagtubag sa inyong para masagot yung mga katanungan pangutana kung mobalhin ko sa Catholic Church. o kung totoo bang lilipat siya sa simbahang Katoliko. Yes, tinuod na. Walay nagsugo sa ako. Yes, totoo talaga. Walang nag-utos umano sa kanya. Naghadlok sa ako. Wala daw umanong nananakot sa kanya. Personal yun ako nga desisyon. Personal daw na desisyon. Personal daw umano na desisyon niya. Si kapatid na Marelo Tapunggot sa Arlan. Hello, kapatid. Okay? So, tuloy natin siya. Taliwas sa mga komentaryo, taliwas sa mga chismis. So, ito'y totoo talaga umano, walang nag-utos siya sa kanya, walang nagtakot sa kanya, taliwas daw sa mga chismis May balhin rin ako sa Catholic Church. na lilipat siya sa Catholic Church Plano ko nga mabalhin tungod kay na ay nagsugo sa kuha og dahil may nag-utos sa kanya ko nga na ay kaso sa kuha. dahil natakot siya na kakasuhan daw siya. Unsa may akong kahadlukan, dili man na tinuod nga na ay kaso. So ano ba umanong ikatatakot niya? Hindi naman umano totoo na may kaso siya. So, walay nagkaso sa kuha. Ang Knight of Columbus wala sila nagpasa. So di totoo yan. Walang nagsampa ng kaso sa kanya. Ang Knights of Columbus, hindi siya sinasampahan ng kaso. Kaso. Dugay na to. Nasitol naman to nga problema. Sitol na problema. Kana nga inyong pag chismis, kana nga palupok nga mobalhin ko sa Romano Katoliko tungod kay gihadlok ko na ay nagsugo sa kuha, dili ni tinuod.
So yung chismis umanong kumalat na si lilipat sa Simbahang Katoliko dahil natakot siya at maliban na natakot siya, may nag-utos daw, di yan totoo daw. Ayon kay Maria Beatriz Sindol, Good PM Rowendel, ako naniid pa ko kay bisan maparihas na siya sa uban nga moingo mobalihin sa Katoliko pero di ay tinuod. Okay. Walay nagsugo sa kuha. Busa akong hangyo sa inyo ha sa mga kaubanan nako kaniadto sa sa SDA Church. Para ang kanyang ipaabot umano sa mga kasama niya noon sa Seventh-day Adventist. Respetuhan ninyo akong desisyon. Respetuhan ninyo ang kanyang desisyon daw. Respetuhan ninyo ang kanyang desisyon. Ayaw ko ninyo hilabti, ayaw ko ninyo buti. Diha lang mo, pabilin lang mo, wala man ko nag-ingon nga sunod mo sa kuha. So, yun sabi niya na mananatili lang kayo dyan. Di ko naman sinabi na susunod kayo sa akin. Lang mo, pabilin lang mo diha. Personal na ako nga desisyon. Personal daw niya na desisyon. Dagan salamat. Hinaot nga masabtan ko ninyo. God bless sa itong tanan. Yon ang inilabas niya na video, mga kapatid. So, mas mabuti na may makalapit niya at ma-guide din siya, no? O kaugnay dito dahil alam niyo naman na ang Seventh-day Adventist di basta-basta ang kanilang propaganda. Di basta-basta. Imagine, pastor na mismo ng Seventh-day Adventist, naalala niyo ba na para lang makatangay ng mga miyembro, naglabas na ng Peking Obispo. Nalala niya, sinagot ko yan. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. So ang narinig niyo ay si Pastor Cesar Dizon na sinabi niyang bishop na mismo ng Catholic ang nagsabi na ipangilin ang linggo. May mga nagpasa sa video na ito, kaya totoo ba na bishop talaga? Ni-research talaga yung video kung totoo bang obispo ito. At nadiskubre natin na isa palang aktor na pinasuot lang ng Seventh-day Adventist para magdrama-drama na obispo. At nang nadiskubre natin, abay, panay naman ang pagsisinungaling ng pastor na Seventh-day Adventist na hindi naman umano totoo na pinakilala niya. Pero nakita na niya naman, di ba? Sabi niya, bishop mismo ng Catholic Church. Pero nang nadiskubre, Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon.
Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. O, yan. Panay ang kanyang pagsisinungaling na hindi pinakilala. Kaya nahirapan talaga siyang ipaliwanag. Ang ginawa niya umano, tama naman na nagsusuot ng kasuotang obispo, pero walang pagkakaiba daw umano sa aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA. Dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Ayan. Nahirapan talaga siyang ipaliwanag. Walang pagkakaiba umano sa aswang-aswangan. No, ang ginawa. Pero magaling talaga sila sa mga propagandang ganito. Imagine, kahit pa ang kanilang aklat na ginagamit natin mga kapatid, ipalitaw na di totoong aklat dahil para sa kanila ay tampered. Balikan natin. Ito. Sandali. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles. Si Vincent Morton yun, ha? Vincent Morton. Actor. So, inaamin nila na actor talaga. Ito pala na aklat na sinabing pinipiki daw. Pero sa kanila ito, Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. tampered daw. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark, Para na makalusot siya, na tampered talaga ito, ginawa talaga ng pastor yung to establish doubt. Imagine, Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. ano ang, para lang mag-establish ng doubt, ano ang batayan niya na tampered? Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. So, ipakita ko sa inyo mga kapatid. Ang honor daw, dalawang N. Nakita nyo ba yan? Tinuturo niya, ang honor na ginawa ni Talibong ay dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. So, makita ninyo ba diyan sa TV screen ninyo? Ilan ang letter N diyan? Nasabi niya, dalawa umano. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Publish ko. Yan talaga. Ang lusot nila, tampered. Imagine, kahit sarili nilang aklat, pabulaanan pa nila. Pagkatapos, sinasabi nila na di dapat magsinungaling dahil ikasampung utos, nasa ikasampung utos yan. Sabi ni Calixta Tomas, my husband is DA, pero na-convert to siya sa Catholic after 25 years we married. Congratulations! Welcome to the church. Okay. So, itong pagsabi niya na tinampered ko ang kanilang aklat, nabutata siya sa kasama niyang pastor na si Bacalares. Bakit? Ginagamit ni Bacalares ang aklat na ginagamit ko na kay Mark Finley at binasa ni Bacalares yan. Ini pastor naaman sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Unsa may gingon ni Mark Finley kana ang libro pastor The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. O pastor. Basahan ako ha. Nakuha na ang libro.
5, 6. Na Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahin ako ha. Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note ha. It is often but not all the time. Basahin ko ha. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay ha? Yan. So, yun ang binasa. Pagkatapos, gusto nilang ipalitaw na ako ang nagtanperd na nasa aklat para talaga. Binasa ng kasama niya. So, yun. Basta lang maka-establish ng daw. Pero, ang sa Seventh-day Adventist, kung rooted ka sa kanilang aral, lalo na sa mga propaganda, di basta-bastang ma-convert ka, lalo na sa Katoliko, dahil Katoliko, tulad sa Iglesia ni Cristo, Katoliko talaga ang binanata nila. Bakit Katoliko binanata nila? Unang nagturo na ang tiara ng Santo Papa ay may nakalagay na Vicarius Filii, Seventh-day Adventist. Si Felix Manalo, galing yan sa Seventh-day Adventist noon bago nagtatag ng kaniyang sekta. Pero alam nyo ba, palaging ginagamit sa mga Seventh-day Adventist na yung tiara talaga ng Papa, nakalagay ang Vicarius Filii. Pero inaamin nila na nilagyan lang ng Seventh-day Adventist, wala naman, nilagyan lang ang tiara. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Yan, mga kapatid. Pag-amin na yan ng Seventh-day Adventist na nilagyan lang nila. Ganun sila magpropaganda, no? Kaya, di basta-basta na yung mga rooted na sa kanilang pananampalataya, maliban lang
sa mga naghahanap na katotohanan ay yayakap talaga tulad nila ni Bro Jando, tulad nila ni Attorney Ropel, at yung attorney babae, no? Dahil sa propaganda nila mga kapatid, noon pa man, alam nyo, di basta-basta, nakakatakot talaga. Imagine na ang katuparan sa mabasa sa Revelation chapter 13 verse 18, this calls for wisdom. Whoever is intelligent can figure out the meaning of the number of the beast, because the number stands for the name of someone. Its number is 666. At ang aral nila dyan, walang iba umano, kundi ang Santo Papa, ang katuparan niyan. Mali, mga kapatid. Mismo na ang kanilang pastor, inaamin na ang tiara nilagyan lang ng Vicarious Filii. Pangalawa, ang Vicarious Filii, hindi yan opisyal na titulo ng Papa, kundi Vicarious Christi, Vicar of Christ. Kaya, etong kapatid natin na nagpahayag, ipanalangin na lang natin mga kapatid. Ako, ilan ang bisis na may pahayag na lilipat sa simbahang Katoliko galing Seventh-day Adventist, kahit si Bro Jando noon, dudang-duda ako kung sincero ba siya. Pero ngayon, Katolikong-Katoliko na si Bro Jando. Kaya panalangin na lang natin itong ating kapatid. Sa tanan SDA Faith Defender ug sa uban pa nga mga individual nga nanawag sa kuha, nangutana sa kuha, nag-private message sa kuha, nangutana kung tinuod ba nga mo balhin ko sa Catholic Church, usahaw na nakong tubag. Yes, tinuod ang mga higala, tinuod ang mga igsuon nga mo balhin ko sa Catholic Church. Mauna ang tubag na ko sa inyong daghan kay mga pangutana. So ipanalangin natin mga kapatid. Naalala nyo yung pahayag ni Father Winston Cabading, Order of Preachers and Exorcists, na publish yun. Isang kapatid natin sa iba yung pananampalataya na naposes, dinala sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism dahil yung pastor nila di makapaalis sa demonyo. Pero dahil siya ay ibang pananampalataya, may ibinigay na mga assignment sa kanya. Pero tinorture talaga siya ng demonyo. Dahil sa pananampalataya, nataliwas sa tunay na aral at dalisay na aral sa simbahang Katoliko. Grabe ang torture sa kanya. No? So, makita natin na ang paglaganap sa iba't ibang mga siktang tatag ng tao, 2 Corinto 11:12-15, walang iba, kilos yan ng demonyo. At kitang-kita sa ating panahon ngayon, daming nadaya ng mga inosente. Bakit? Dami ding mga Katoliko na nakalimutan na ang pagtuturo ng katesismo sa mga anak at ang pagdadasal sa pamilya sa loob ng tahanan. Ibalik natin mga kapatid, di pa huli. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya dahil ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa San Juan 17:17. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan 17:17? Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ito inyong lingkod, Brad Windel Talimon.